po pala si Pastor Nilo Panganiban, 20 taon na nagpapastor. At nais ko pong i-share sa inyo kung ano po ang naging ginawa ng Diyos sa akin sa pag-join ko po sa I-Teams at pagiging missionary. Taon 2015 po, noong in-encourage kami ng aming District Pastor, Pastor Anelia, na mag-join o umattend ng Access Training. Nung una ay naisip ko na dahil lamang sa obedience, pero yung magmi-mission o pupunta sa iba't ibang mga bansa ay hindi pumasok sa isipan ko. Ako ay isang typical na pastor na papastor sa isang local church at isang typical din o ordinaryong pastor na ginagampanan ng kanyang tungkulin, nagpapastor sa mga kaluluwa. At hindi pumasok sa isipan ko na pwede akong makarating o makapag-mission o makapag-share ng Word of God sa iba't ibang mga bansa. Kasi bilang isang typical o ordinaryong pastor, nalilimitahan ang aking kaisipan ng kakulangang pinansyal. Kaya nga, for the sake lamang ng obedience, ay umattend ako sa Access Training na yon dahil sa pagsunod sa aming District Pastor, Pastor Anelia. Kasama ko noon ang aking asawa na wala kami sa inisip na kami ay magmi-mission. At nung urang araw namin ng Access Training, ito ang hindi ko malilimutang sinabi ni Pastor Gani sa seminar na yon. Hindi aksidente na kami ay naroroon. Pwedeng may 1,000 rason upang wala kami doon o hindi kami makadalo. Marahil maraming mga kadahilanan para hindi kami makadalo. Ngunit dahil naroon kami, yun ay plano ng Diyos. Kaya nung unang tumatak sa aking puso't isipan, hindi aksidente ang aking pagkakadalo doon. At habang tumatagal ang seminar, bago humapon o bago matapos ang first day ng aming seminar, malaki ang ginawang pagbabago ng Diyos sa aming kaisipan. Una, wala kaming passport. Wala kaming bala kumuha ng passport dahil iniisip namin, gastos lang yan. Hindi natin kaya. Wala tayong pagkukunan. Pero purihin ang Panginoon. Nung marinig ko yung mensahe doon sa first day of training pa lamang, na may napakagandang plano ang Diyos. At plano ng Diyos, abutin natin ang lahat ng mga bansa. Sabi ng Matthew 28 verse 19, to go and make disciple of all nations. Ang unang bagay na ginawa sa amin ng Diyos, nung araw ding iyon, nagdesisyon kaming mag-asawa na kumuha ng passport. Wala kasi kaming passport at wala kaming balak mag-mission. Ang gusto lang namin ay sumunod sa aming district pastor na umattend ang Access Training na yon. Pero nakaka-bless dito, gumawa ng kapamaraanan ng Panginoon. Ipinakita ng Diyos kung gaano kamangha-mangha ang kanyang mga ginawa. Doon sa 3-day seminar namin, maraming mga testimonies kaming narinig, mga hamon ng buhay na kung saan ay maraming mga missionary, walang kakayanan, walang kapasidad, walang pinansyal, walang educational background para makapunta sa ibang bansa, ay ginamit makapangyarihan ng Diyos. Naroon yung mga testimony ng mga matitinding himala ng Panginoon. Kaya yon ang nagbigay sa amin ng hamon. Kung may plano ang Diyos sa kanila, may plano ang Diyos sa amin. Isa pa sa tinandaan ko na lagi kong tinatandaan at hanggang sa pagkakataong ito ay tumatanim sa aking isip. Yung sinabi ni Pastor Gani, sabi niya, noong dumating sa pagkakataon, sino yung mga misyonaring ipapadala ng Diyos sa Kanya? At sinabi ng Diyos, I will send them to you. Ipapadala ko sila sa iyo. Kaya nung sinabi ni Pastor Gani na yung aming pagkakaupo doon sa seminar na hindi aksidente, kami ang tinawag ng Diyos, mamula noon, tinanggap ko sa aking pusong may matinding gagawin ang Diyos. Kaya magmula sa isang ordinaryong pastor, nang iniisip lamang ay pagpastoran ang kanyang mga miyembro sa isang maliit na simbahan, ay nabuksan ang aking kaisipan doon sa napakalawak, napakagandang plano ng Panginoon. At isang buwan magmula noon, nakarelease ang aming passport at tamang-tamang unang naming misyon, magkasama kami ng aking misis, ay nung papunta kami ng Malaysia. Dala-dala namin yung hamon, yung kapangyarihan ng Diyos, yung encouragement ng Word of God na kami gagamitin sa lugar na yon. At ang una naming destinasyon ay Malaysia. Nung naroon na kami sa Malaysia,
Siyempre, ang aking expectation ay yung mga ine-expect din ng mga missionary, may gagawin ng Diyos. Isang hindi ko malilimot ng testimony ay yung lumilipad na pera mula sa kalawakan na ibinadala ng Diyos sa mga missionary. At marami pang ibang mga testimony. At naroon kami, meron akong inaasahan. Ngunit nung nadoon kami, kakaibang bagay ang aking unang naranasan na marahil ay kakaiba ito sa iba. Kasi nung unang expected ko ay mission yun, magmi-mission kami. Pero dahil kami ay 23 na missionary nagpunta, 3 lamang kaming alalakihan, isang high blood, isang bagong opera sa mata, at ako yung medyo bata-bata ng konti. Ang hindi ko malilimutan experience ay nung nagbara yung aming CR at no choice kami, kailangan naming humukay ng panibagong CR, ayusin yung CR. At yun yung aking hindi malilimutang karanasan. Napapaisip ako bilang isang pastor. Sabi ko, bakit ito ang aking pinasok? Bakit sa Pilipinas hindi naman ako naghuhukay ng Poso Negro, septic tank? Bakit dito ay itong aking ginagawa? At walang naging tagon ng Diyos sa aking mga katanungan. Sa halip, tuloy lang, kung ano lang. Dahil natutunan namin doon sa aming access. Part ng aming access training 2, ito nga yung aming cross-cultural mission, ay yung pagiging obedience o pagsunod. At yun ding humility. Inaalis ang pagiging bishop, pastor, church leader, sa halip bilang isang ordinaryong missionary, kung ano ang ginagawa ng mga missionary, yun din ang ginagawa. Hindi lamang yon. Noong kami ay nag-mission na doon sa eskwelahan na aming pinag-mission, akala ko magtuturo kami ng mga bata. Hindi pa rin pala. Naging panday naman po ako. Nagawa ng mga lamesa, ng mga blackboard. And after that, nagpunta na kami po sa Prayer Mountain. At in-expect natin dahil Prayer Mountain ay naroroon ang prayer. Pero bago mag-prayer, kami pala ay kailangan pa magtanim ng puno ng saging. Kaya sabi ko, kung magtatanim lamang pala ng puno ng saging ay dapat hindi na ako pumunta ng Malaysia. Pero biro ni Pastor Albert sa amin, aba pastor, social ka. Biruin mo, ikaw ay international farmer dahil makapunta ka pa sa Malaysia para lamang magtanim ng saging. Pabiro niya sinabi, pero sa aking isipan ay lumalagay yung kaisipan na bakit ganoon? Ano ang reason behind that? At tatapos ang aming pagmimisyon, ine-expect ko yung mga matitinding bagay na narinig kong testimony. Sabi ko, nasaan kaya yun? Bakit wala? Pero isang bagay ang nakita ko at napatunayan namin, alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Isa pa sa nakita ko sa access training as missionary, iba't iba ang ginagawa ng Diyos sa iba't ibang missionary. Wala akong nakitang papel na lumipad mula sa hangin. Wala rin akong pera na nakita sa ilalim ng mga batuhan o mga kakaibang bagay. Pero purihin ang Diyos, pag uwi namin sa Pilipinas, iyon yung kakaibang blessing. 1 week na makababa kami galing sa misyon, nag-provide ang Diyos na isang bagong kotse sa amin. Sabi ko, wow, grabe. Ito yung mga bagay na nagbukas sa aming kaisipang kayang gumawa ng Diyos. Ephesians chapter 3 verse 20, God is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask, think, or imagine. Nabuksan ang aking kaisipan doon sa training ng access na ganito grabe. Mula sa wala, kayang gumawa ng Diyos. Mula sa mga bagay na hindi mo inaasahan, kayang gumawa ng Panginoon. At hindi natapos doon. Nasundan pa ng mga misyon. Parang yung nakikita ko mga misyonary, bakit taon-taon o 2 times a year sila lumalabas sa tagbi-misyon? Naging hamon din sa akin yun. Sabi ko, may gagawin pa ang Diyos. At ang sunod naming pagpunta ay yung aming conference sa Vietnam. At ine-expect ko pa rin, may gagawin ang Diyos. May gagawin ang Diyos sa bawat pagpunta namin. Punta kami ng Vietnam, diretso kami ng Cambodia, at tumuloy kami ng Thailand. Pero hinahanap ko pa rin yung kakaibang bagay na gagawin ng Diyos. At eto na. Kagaya sa access, natutunan ko na kagaya ni David, hinarap nila ang Goliath. Humakbang sila, hinakbangan nila ng may pananampalataya yung mga bagay na kanila narinig. Sabi ko, yung ibang mga misyonary nga nakapunta sa ibang mga bansa, walang kakilala. Sila lang, by faith, may mga ginamit na man of peace ang Diyos. I claim it by faith. Lord, in Jesus' name. Nag-decide ako pumunta ng Laos, nag-iisa. Kaya magmula sa Thailand,
Wala na akong kasama kasi from Vietnam, Cambodia to Thailand, lagi ako may kasama. May kabady kami. May mga nakakasama, nakakausap, at may mga kumukupkup sa amin. Pero ito yung time na gagawin ko, first time, pupunta ako sa Laos. Wala akong kakilala, wala akong pupuntahan, kasi gusto kong makita kung ano yung matinding gagawin ng Diyos. At eto na, hindi ako binigo ng Diyos. No, okay, nasa Thailand na, going to Laos. Panay ang tanong ko, saan ang sakayan ng bus going to Laos? Wala kahit isa na makausap ako dahil hindi sila nakakapagsalita ng English. At kinakabahan ako, ito na yan. Wala na akong magagawa kundi panghawakan ang pananampalataya. Panginoon, nangako ka, nangako ka, nangako ka. Isang salita na lagi kong naririnig. Patotoo ni Pastor Gani, na ang Diyos ay nangako, hindi na tayo iiwan, hindi na tayo pababayaan. May mga manupis, gagawa ng himala ang Diyos. At ito na, dumating dun sa point in time na wala na akong pwedeng ipagmalaki, wala na akong pwedeng mapanghahawakan, wala akong mapagtatanungan, may ginamit na manupis. May isang babae sa Thailand na hanggang ngayon ay naging friend ko sa Facebook, na siyang nag-guide sa akin. Ginaid niya ako, eto ang sasakyan ko, at nung nagpunta na ako, maya-maya ng konti, after 10 minutes, kasunod ko na siya. Sabi niya sa akin, di ba, ito yon, parang ito yung bus, ganito, ito sasakyan mo. Nagpasalamat ako sa kanya, at continuous, ito na, tuloy-tuloy. Nung nakasakay na ako sa bus, hindi ko alam kung saan ako bababa, hindi ko alam kung malapit na ba ako, wala akong mapagtanungan, dahil doon sa sinasakyan kong bus, wala rin naman yung katabi ko, hindi rin naman nakakaunawa ng English. Maya-maya, siguro after 30 minutes, siguro nainis na siya o wala na siyang magawa, tumayo siya sa bus. At ang sabi niya, siguro marahil, ganito yung kasi nagtawanan sa loob ng bus eh. Ang sabi ng katabi ko, o baka pwedeng ganito yung meaning niya. O baka may nakakaunawa naman dito sa inyo. Itong katabi ko, parang ang kausap sa akin, di ko naman siya maunawaan. Tapos nagtawanan ang lahat ng tao sa bus. Pero alam niyo na, ito na yung manupis. Yung manupis na yon ay isang taga-Lao o mamamayan ng Laos na nag-migrate sa Australia, dating monk, at umuwi nung pagkakataong yon. Nangungusap ang Diyos sa akin. Biruin mo, hindi aksidente nung panahong yon, umuwi ang isang Australian immigrant sa Australia na isang taga-Laos na nung oras na iyon, kasabay ko sa bus. At pagkakabangha ko, eto na, gumagawa na ang Diyos. Pagkakabangha ko, nagsalita itong Australian. Sabi niya, ako, naintindihan ko siya, pwede siya. Kaya nakipagpalit kami ng upuan. At magmula noon, nakipagkwentuhan ako sa kanya, isinir niya, dati siyang monk, at ito yung good news. Sabi niya sa akin, anytime na babalik ka sa Laos, binigay ang number. Ako ay isa kaming community, anytime, pwede ka pumunta. Pwede mong tulungan ng aming community dahil nabanggit ko sa kanila as part of our training, tayo ay nagtuturo ng English. Kaya, ito na yung sinasabi na, kaya magmula sa Thailand, going to Laos, hindi na ako nangamba. Kwento siya ng kwento na maraming mga bagay. Binigay ang cellphone number niya. Anytime daw, pagpunta ko doon, pupunta kami sa community niya. Ngayon, ito pa yung nangyari. I-guide niya ako magmula doon sa pagbaba namin sa bus. Tumawag siya ng, hindi pa usong bukyo sa atin ng araw, pero sa kanila yung tuk-tuk. Tumawag siya ng tuk-tuk o bukyo sa atin. Pinasakay niya ako, kinausap niya yung driver, sinabing ito lang ang ibabayad ko at dadalhin niya ako doon sa titirhan kong apartel. Hindi pa natapos doon. May ginagawa ang Diyos. Kailangan kong makaalis kinabukasan ng 3:00 ng madaling araw. At ito yung isang good news na nangyari. Wala na naman ako makausap, wala akong mapagtanungan. 3:00 ng madaling araw, kailangan kong umalis sa apartel na tinuturuan ko para makasakay ng first trip. Pag hindi ako nakasakay, kinabukasan na uli ako makakasakay at hindi ko na maaabutan ng eroplano pauwi ng Pilipinas from Vietnam. Eto na. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Kapag talagang wala ka na mapanghahawakan, pag wala kang maaasahan, ang maaasahan mo na lamang ay walang iba kundi ang Diyos. At ito ang ginawa ng Panginoon. Nung sinabi ko, kinakausap ko yung mechanic, sabi niya, tinuro lang niya sa akin ang bus station, ganyan-ganyan. Pero okay, nagpe-pray. Sabi ko, saan ako pupunta? Anong oras yun? 3:00 madaling araw. Saan ako kukuha ng sasakyan papunta sa bus station?
At pagkakagulat ko ay nung kinausap ako ng may kanya, ng apartel na tinutuloyan ko, ang sabi niya, gisingin ko siya ng 2:30, katukin ko siya sa kanyang kwarto at ihahatid niya ako magmula doon sa apartel niya hanggang doon sa bus station. Gulat na gulat ako, sabi ko, ikaw ang mag-ahatid sa akin. Sabi niya, yes, I will bring you to bus station. Medyo, konti lang yung English niya, pero naunawaan ko. At ang pag-a-expect ko, iiwan niya lang ako. Pagkahatid niya sa akin sa bus station, iiwan niya ako. Another man of peace na ibinigay sa akin ng Panginoon. Hindi niya ako iniwan. Siguro matagal pa, mga 4:00 dumating yung bus. At nagtataka ako bakit hindi pa siya umaalis. Iniintay niya ako. At yung pagkakaintay niya sa akin, yung pala, ihahabilin niya ako sa driver at saka sa konduktor. Hindi ko naunawaan ng kanilang pinag-uusapan, pero para siya sabi niya, ito, ihahabilin ko ito ha, ingatan niyo ito. Another man of peace, hindi ko siya kilala. At sabi ko sa kanya, bago kami umalis, pagbalik ko, babalikan kita. Pupunta uli ako sa apartment. Sabi niya, thank you very much. Ngayon, ano lang gusto kong sabihin, sino ang magigising mo ng 3:00 ng madaling araw para lang ihatid ka sa bus station? Man of peace. Pinakita na naman ng Panginoon. Kailan ipinakita? Yung mga panahong wala na akong ibang maaasahan kundi ang Panginoon. And to make the very long story short, yung mismong konduktor at saka yung driver, sa dinami-dami namin, may mga foreigner din, merong mga ibang lahi din, may Amerikano, may ano. Pero pagbababa na kami at kakain, ang unang pinupuntahan ng konduktor ay ako. Sinasama ako sa pagkain, doon sa kanilang table, doon ako sinasama. Ang expected ko magbabayad ako, sabi niya, no. Parang sabihin niya, kasama pala sa bayad doon sa bus. Hindi ko alam yun nakasama sa bus, kabayad sa bus, yung pagkain. Sabi niya, no need to pay. Sabi ko, another man of peace. At sa biyaya ng Diyos, ito yung mga testimony na ginawa ng Panginoon. Anytime, pwede tayong bumalik sa Paxilaos para puntahan ang community na binigay sa atin ng yung man of peace upang abutin sila ng salita ng Panginoon. At purihin ng Diyos, nakarating din po ako ng Hong Kong, nakarating din po ako ng Macau, at isang bagay ang nakita ko. Ang pagkakatawag ng Diyos sa atin ay bilang isang missionary at gagawa ng paraan ng Diyos upang abutin ang marami. Kasi ang sabi ng Biblia, go and make disciples of all nations. Dito ako namangha. Pagpunta namin ng Hong Kong, may sumalubong sa amin, pinakain pa kami, at ito na pala ang misyon namin. Ito palang tao na ito na ginamit ng Diyos upang kami pakainin, upang kami igala ay may problema. At purihin ang Diyos. Ito yung pagkakataon na siya aming na ipag-pray at purihin ang Panginoon. Yung pagkakataong yon, nagkaroon siya ng kaalwanan sa kanyang sarili. Ano ang gusto kong banggitin? Nais ko lang po kayo i-encourage. Ang dami pang mga kaluluwa na nangangailangan ng pagkakilala at pagsusuko ng buhay sa Diyos. At tayo po ang gagamitin. Magmula sa isang ordinaryong pastor nang iniisip lamang niya ay dito siya sa Pilipinas, sa isang maliit na community, sa isang maliit na church, pero may potential palang gamitin ng Diyos base sa kanyang sinabi sa Matthew 28 verse 19, to go and make disciples of all nations. At hindi lang natapos doon, nabigyan tayo ng pribilehiyo ng Diyos na maging trainer. Lagi sinasabi sa kanila, ang Diyos ay may gagawin sa bawat isa, kaya inaasahan ko ang kwento ng buhay niyo sa inyong pagmimisyon. Hindi aksidente na ikaw ay napapunta sa lugar na ito para umattend ng seminar. At isa pala sa laging sinasabi sa amin ni Pastor Gani, alam mo ba ang rason kung bakit hindi ka pa mamatay-matay? Noong una naisip ko, bakit negative? Pwede namang sabihin, alam nyo ba kung bakit buhay pa kayo? Pero bakit kaya? Pero dahil yun ang aming training, yun ang aming introduction. Alam nyo ba kung bakit hindi pa kayo mamatay-matay? At alam nyo na there is a power doon sa introduction na yun. Sabi ng aming mga attendee, Pastor, totoo po, grabe talaga. Alam nyo po, may plano ang Diyos talaga kung bakit hindi kami mamatay-matay. Siya po ay galing sa Alabang at kinausap niya ang host church kung saan yung lugar. Ang sabi lang, ito po yung landmark. Meron pong sea oil doon sa may tunasan. Pagbaba niyo po doon, maglalakad lang po kayo at naroon na po ang location. Very simple, di po ba? Landmark. Ito yung sea oil sa may tunasan at maglalakad po kayo, naroon lang ang church. Right side ay ng church.
Pero alam niyo po, very meaningful pala yung location na yun. Sabi niya, alam niyo Pastor, grabe, umiiyak ako doon sa tinuturo mo na ano yung rason kung bakit hindi pa kami mamatay-matay. Bakit? 10 years ago, doon sa mismong sea oil na iyon, gusto ko nang magpakamatay. Pero may plano pa pala ang Diyos. Kinilabutan ako, sabi ko, grabe, powerful pala ang word na iyon. Na kaya pala hindi pa mamatay-matay ang tao. May plano pa ang Diyos na hindi ko in-expect na yung babaeng iyon ay magpapakamatay na pala. At siya po'y nakapag-mission na. Nakita niya, may plano ang Diyos. Yun naman pong isang putol ang paa. Sabi ko, bakit kaya umatin to? Paano ito makapag-mission? Paano ito makakapunta makakapag sa prayer mountain? Ganyan. At nag-testimony rin siya. Alam niyo, Pastor, ako'y naniniwala na may plano pa ang Diyos kung bakit hindi ako mamatay-matay. Sabi niya sa akin, alam niyo, Pastor, na-aksidente ako. At medyo sumingit ako ng konti sa kanya. Sabi ko sa kanya, sis, kaya pala putol na ang iyong paa. Ay, hindi pa po, Pastor. Pangalawang aksidente ko na ito. Napakamot ako ng ulo. Sabi ko, pangalawang aksidente? Ang unang naputol sa kanya ay yung kaliwang paa niya. At ang ikalawa niyang aksidente, ang nabalian ay yung kanang kamay niya. May saklay siya, so ang ginagamit niya para maalalayan yung kaliwa niyang paa, yung kanan niyang balikat. Ngayon ang na-aksidente. Sabi ko, grabe siguro sa mga unbeliever, sasabihin man, pagkakamalas naman. Unang aksidente, naputol ang kaliwang paa. Ikalawang aksidente, nabali naman yung kanang balikat na umaalalay sa kaliwang paa. Pero alam niyo po, sabi niya, may gagawin po ang Diyos. Nahamon ako, Pastor, magmi-mission ako. Sabi ko, sa aking kaisipan, paano makapag-mission? Pero nireview ako ng Diyos. Di ba yun ang turo sa atin sa iTunes? Gagawa ang Diyos ng mga bagay na imposible sa mga taong naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang mga imposible mag-imposible. At sabi niya sa akin, Pastor, magmi-mission ako. Bago siya mag-mission, buti siya ng Malaysia, nag-chat sa akin, Pastor, pag-pray niyo kami, on the way na kami, going to Malaysia. Sabi ko, grabe. Tapos sabi niya, Pastor, umakit kami sa prayer mountain. Sabi ko, grabe, paano nakaakyat yun? Isang bagay ang nakita ko sa mga nananampalataya at naniniwala na kaya hindi pa tayo mamamatay-matay ay dahil may magandang plano ang Diyos at gagamitin pa tayo sa pagmimisyon. Ginawa nga ng Diyos. Ngayon, nag-long term ang babaeng yun. Ang ating missionary yung nag-long term. Kaya maraming matitinding bagay ng mga kahamala na hanggang ngayon, kahit po sa ating online webinar, maraming mga himala na ginagawa ang Panginoon. Kaya nga po, muli ini-encourage ko kayo. As missionary, may ginawa ang Diyos sa akin. Pinakita ng Diyos. Totoo, may mga man of peace. Gumagawa ng matitinding himala. Meron pa akong isang pagkakataon, pumunta ako ng yung Macau, Hong Kong. Nagulat ako. Ito rin yung mga nangyari sa iba. Na kung i-claim ko sa aking sarili, gagawin din ng Diyos. First time, may nagbayad ng aking round trip ticket ng aking pagpunta ng Macau at paglabas naman ng Hong Kong. Kaya sabi ko, grabe talaga ang Panginoon. And as trainer, nakita ko din na totoo nga. Sabi ko, biruin mo, tagal-tagal ko nagpipreach, 10 years na ako nagpipreach. Pero ngayon lang ako nakakita, 2 days seminar. Matindi ang ginagawang pagbabago ng Diyos sa mindset ng isang tao. Mula sa pagiging isang ordinaryong mananampalataya ay ginagawa ng Diyos isang agila na handang magmisyon at abutin ang ibang mga tao para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko po kayo. Ang pagmimisyon po papunta sa ibang bansa ay hindi akda ng tao. Hindi po tao, hindi items, hindi si Pastor Gani, hindi kami mga trainer, hindi ang mga staff ang may panukala ng pagmimisyon sa iba't ibang bansa. Ito ay ang may plano nito ang Diyos. Matthew 28 verse 19. Go and make disciple of all nations. Plural with S. Ibig sabihin, gusto ng Diyos, abutin natin ang mga tao sa iba't ibang bansa. At purihin ang Panginoon. Ini-encourage ko po ang bawat isa. May matinding gagawin ang Diyos. Marahil kagaya ko kayo. Isang ordinaryong pastor. Isang ordinaryong mananampalataya na nililimitahan ang Diyos sa kakayanan niya na mag-provide ng pinansyal, material, spiritual na pangangailangan upang makarating sa iba't ibang mga bansa. Marahil kagaya ko rin. Pero ini-encourage ko po kayo. Kung may pagkakataon po kayo, umattend po kayo ng mga seminar ng Global Filipino Dreams.
cutting edge, tent makers, at lalo higit po itong access training na ito. Sapagkat ini-encourage ko po kayo. Your lives will never be the same again. At sinisiguro po ko po sa inyo, agaya po ng sinabi ng Book of Hebrew, I will never leave you nor forsake you. At ang Diyos ay gagawa ng matitinding himala, pagpapala at makapangyarihang pagkilos sa buhay po natin. Kaya ini-encourage ko po kayo, ngayon na ang panahon upang hakbangan natin ng may palaking pananampalataya ang gagawin ng Diyos. Salamat po sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.